Po, magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magsimula na sa ating gawain at itutuloy natin ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ayan, nakakakwentuhan lang dito eh. Maraming kwento si Ate Alma eh. Ayan, sige po. So tayo manalangin. Samahan niyo ako tayo mag-pray. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagbibigay mo sa amin ng oras na ito upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa iyong mga salita. Muli mo kaming samahan, lalo na po ang mga kapatid namin na naka-join sa online. At sa mga hindi pa nakaka-join, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mangusap at patuloy na magpaalala sa kanila ng pag-aaral namin. Patuloy na magkaroon ng katiyagaan ang bawat isa upang unawain, makinig at unawain ang mga salita mong ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so muli po, magandang gabi. Pastor Nanding, si Carla, at syempre si Pastor Claude, at sino pa ba nandito? Wala na. Dito sa church, kasama ko as usual yung apat na magagaling kumanta. Si Ate Alma, si Princess, si Abby, at si Sammy. Ayan. Okay. At si Ken. Ayan. Naiyak na naman si Ken. Okay. No, kahapon ay tinalakay na ay ako ba ay okay. Okay, kahapon po natalakay natin ang Isaiah chapter 54 verse 3. At sa biyaya ng Panginoon ay hindi natin na natapos yung verse 4 and 5. Hanggang doon lang tayo sa verse 3. So ngayon natin po tatalakayin ang verse 4 and verse 5. Ayan. Sige po. At meron lang pong may nire-resolve lang pong kaso dito ng Okay, ang sabi sa verse 3, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdiga, ang kininang inyong lahi, ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Ito po'y propesiya ng gagawin ng Diyos na papalago sa bayan ng Israel. At sabi doon, kakalat sila. Totoo namang nangalat ang mga Israelita, ang mga Hudyo sa iba't ibang lugar. At natin nga napag-usapan kahapon na habang sila'y lahat ng lugar na pinuntahan ng mga Hudyo, ng mga Israelita ay lagi nang pinagpapala ng Diyos. Nadadamay yung mga bansa na iyon. Yan, sana ay pumunta rin sila dito sa Pilipinas at dito sila mamalagi lahat para umunlad. Uobra kaya yung dito kasi actually ang Pilipinas ay mayaman eh. Ito naman mapupunta na naman tayo sa politika at sa gobyerno eh. Hindi po talaga mapigil kasi bawat bukas mo ng balita, ng social media, nakikita mo talaga yung pagiging hindi tama ng sistema sa gobyerno. Baka po si Pastor Nanding ay medyo may edad na at meron tayong PhilHealth, no? Alam niyo yung PhilHealth, yung magpapa-hospital ka, libre, ang gobyerno magbabayad. Palagay ko po itong taon na to ay wag muna tayong umasa. Kasi po yung pondo ng PhilHealth ay dinivert nila sa flood control. Yun po yung issue ngayon sa Department of Finance. Ang naggawa po nito ay yung kababayan po natin, si nating Senador Recto. Napakagaling po talaga niyan eh. Hindi na nag-iisip. So yung pera na para sa kalusugan ng mga mamamayan, dinala nila sa flood control tapos kinurakot naman ng mga taga DPWH. So yan po. So nakakalungkot kasi ang priority dapat ng bayan ay kalusugan ng mamamayan. Pero ang naging priority nila ay yun, yung mga flood control na umulan lang ng konti ay nadadala na. Naisingit ko lang po yun, naalala ko lang kasi yan ang issue eh sa kasalukuyang panahon. So dito, ang tinatalakay sa verse 3 ay yung paglawak. At sa bawat lugar na puntahan ng mga Hudyo, nandun ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Talagang pinagpapala sila, talagang sila ay nagiging instrumento sila para umunlad ng isang bayan. Nabanggit ko nga kahapon ang United States, actually baon sa utang ang US, akala lang natin mayaman. So maraming baon. Mas malaki yung utang nila kaysa utang ng Pilipinas. Po tayo ata ay parang nasa 12 to 13 trillions lang. Ang United States siguro mga times 3 ang utang nila sa iba't ibang bangko, sa iba't ibang bansa rin. Okay, so punta po tayo sa verse 4. Ang sabi sa verse 4,
Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob. Ken, huwag kang matakot sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo nung iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Yan, so yung laman ng verse 4 ay tumutukoy sa restoration o pagpapanibagong buhay. Sinasabi ni Propeta Isaiah dito na yung mga karanasan mo, Israel, nung ikaw ay nagsisimula pa lang ng mga pangit, hindi mo na ito mararanasan ngayon. Kaya magpatuloy ka, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Parang ito yung kwento ni Ate Alma kanina, no? Na dating mahirap dahil dating walang makain, pinipintasan ng mga kapitbahay. Pero ngayon, ito po, kahit anong oras ay talaga namang pinagyayaman ng Panginoon. Ayan. So ito po yung kasaysayan ng Israel. Sabi sa talata pong ito, ang mga tao ay giginhawa. Pagpapanumbalikin ng Diyos ang seguridad, security. Hindi na sila matatakot. At ang talatang ito nagsasabi sa mga tapat na huwag kayong matakot sapagkat hindi kayo mapapahiya. Ang talata ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng kahihiyan at pang-aapi sa kanila, kabilang ang sakit na nang nakaraang pag-iwan at papalitan ito ng karangalan at kagalakan habang ang Diyos ay inihaharap bilang isang manunubos at asawang may dakilang awa at walang hanggang kabaitan. So, literally, physically, makikita natin yung nangyaring kahihiyan sa bayan ng Israel nung sila'y mabihag ng Babylonia at naapi at naging tiwangwang ang lupain ng Jerusalem, ng Juda, wala ng production. Napakapangit, nakakahiya talaga yung sitwasyon ng Israel at 70 taon silang nanatili doon. Tapos yung kanilang kapatid na bansa, yung Israel mismo, yung Samaria, ay ganun din ang nangyari. So napakalaking kahiyan yung bansa na dating tinitingala ng mga bansa sa paligid ay nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ngayon, ang sabi dito ni Yahweh, kalimutan nyo na yung nakalipas na yon at dadalhin ko kayo sa isang panibagong buhay na kung saan hindi na kayo mapapahiya. Sabi, malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Mensahe ng talatang ito yung pagkakaloob ng Diyos sa kanila ng isang bagong buhay, bagong damdamin at bagong pag-asa na magdadala sa kanila ng bagong sitwasyon sa buhay. Makakalimutan na nila ang kanilang dating mabigat na kalalagayan o kung maalala man na nila ito ay magsisilbing inspirasyon na lamang upang patuloy na ayusin ang buhay at upang hindi na maranasan ang natapos na kahirapang pagbagsak at mga kahiyan. Ito po ay literal na mangyayari at sitwasyon ng Israel nung sila'y makalaya. Pero spiritually, ang nais na ipahiwatig ng talatang ito ay ang pagbangon ng mga tao sa pagkaalipin sa kasalanan. So ito yung nangyari sa panahon ni Jesus Christ, propesiya pa sa panahon ni Isaiah sa chapter 53, yung nakalipas na tinalakay natin, na mauubos ang kasalanan at mayroong isang tao na tutubos ng kasalanan. Ito ay nangyari nga sa bagong tipan. At ito ay nararanasan natin sa kasalukuyang panahon. Yung binabanggit itong kahihiyan, ito yung kahihiyan kung sakaling tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero dahil ang banal na spirito ay bumaba sa mundo at ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, natubos ang ating kasalanan. At dahil doon, sabi sa Roma chapter 8 verse 1, hindi na tayo huhusgahan. At siguradong tayo ay sa langit mapupunta. Kaya napaka-importante, no, pagkaunawa sa mga bagay na ito. Yung assurance ng salvation. So, yung pangit na nangyari sa buhay natin ng mga nakalipas na panahon, hindi na mangyayari. Ayan, nakita ko si Christine. Maraming salamat, Christine, sa pagsama. Welcome na welcome ka lagi dito sa ating pag-aaral na ito. Para lalong lumago ang kaalaman sa Diyos sa banal na kasulatan. Binanggit din sa talatang ito ang kalungkutan ng kawalan ng anak o yung pagkabaog na natalakay natin sa mga nakalipas na araw. O ng pag-unlad sa buhay, isang sitwasyon na maaaring ilarawan ng matinding kalungkutan at pagbagsak na tila wala ng kapag-asa sa buhay. Alam natin, natalakay natin yung nakalipas na mga araw, ang kalalagayan ng isang babae na walang anak o baog, walang mag-aalaga sa kanya, wala siyang anak.
At kalimitan ay iiwanan pa siya ng kanyang asawa. Yung kasaysayan ni Hannah, yung nanay ni Propeta Samuel, nakita natin doon sa First Samuel, I think chapter 1 pa lang yon, na yung kanyang asawa na si Elkanah ay nagkaroon ng number 2, si Pinina or Pinayna. Bakit nga nangyari yon? Dahil si Ana ay baog, hindi siya nagkaanak. Kaya pinagmamalaki siya. Pero finally, naawa sa kanya ang Diyos, tinubos sa kanya at nagdalang tao siya at naging anak nga niya si Samuel na naging katiwala ng Diyos sa bayan ng Israel. So napakalaking kahihiyan ang mangyayari sa isang babae kung siya ay walang anak o walang asawa. Ayan. Okay, yun po ay kultura sa panahon ng Lumang Tipan at actually sa panahon natin ngayon, minsan liberated na kasi masyado ang mga babae sa panahon natin ngayon. Kahit walang asawa, okay lang eh. Pero siyempre maganda pa rin kasi ang disenyo ng Diyos sa kahit na sinong tao ay mayroong asawa, mayroong kapartner sa buhay. Ayan. So yung mga wala pa ay pwede na maghanap basta sundin lang ang regulasyon sa Bible, hindi pwede yung hindi ka mananampalataya. Ayan. Sinasabi dito na nasumpungan ng Israel ang panibagong panahon o sitwasyon ng buhay kung saan ibinangon silang muli ni Yahweh at binigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong oportunidad upang ayusin ang buhay. Dito hinihikayat silang mamuhay ng nararapat sa bagong pag-asa at pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kailangan nilang ayusin ang kanilang buhay sa aspeto ng pagsunod at pananampalataya. Natalakay dito, nabanggit dito yung salitang binigyan ng opportunity ng Diyos na mamuhay ng bagong buhay. Ibig sabihin, dadali natin doon sa sitwasyon na bakit tayo'y buhay pa sa kasalukuyang panahon. Matatapos na ang 2025, makakaabot ba tayo sa 2026? O sa December 31 ay magra-rapture na, kukunin na tayo ng Panginoon. Well, ako'y bahala si Lord, hindi natin kayang kontrolin iyon. Pero ang katotohanan na tayo'y buhay pa, ibig sabihin, meron pa tayong gagawin sa mundo. May plano pa ang Panginoon sa atin. Wala si Irene dito, nandito si Christine. Malaking biyaya ng Panginoon na nakalabas ka doon sa simbahan na mali ang itinuturo. At si Irene ay ganun din. Hindi ko sinasabing perpekto ang church na ito o yung napuntahan mo, pero at least nakawala ka doon sa mga maling katuruan. Actually, kanina, Sister Ana, umattend sa gawain doon sa 13 Martires. The same thing din, yung mga kinuwento mo, ganun din pala mga kwento sa kanya ng inyong butihing pastor. Ako'y nalulungkot at natatawa na lamang kasi ang daming mga Ayan. Hindi ko na lang ikukwento dito kasi medyo mahaba iyon. Ayan, so nagpapakita ang talata na ito na pagkatapos ng kabiguan, pagkatapos ng mga pangit na sitwasyon sa buhay, mayroong darating na maganda. Parang sinasabi natin, pagkatapos ng bagyo, muling sisikat ang araw. Pagkatapos ng gabi, na parang madilim, hindi mo alam kung anong mangyayari, pero sa kinabukasan ay magigising ka pa. Ang katotohanan na tayo nagigising tuwing umaga at tayo nandito pa nakakapag-aral ng salita ng Panginoon, ibig sabihin may gagawin pa tayo sa mundo. May plano pa ang Diyos at tayo pa ay kaniyang gagamitin o pagpapalain pa. Hindi sa aspetong pinansyal or material, bagamat kasama yon, pero mas higit nating parangalan yung para sa kalangitan, yung makapaglingkod sa Panginoon, maging kalugod-lugod sa Kanya. Yan, sa isa pang practical na sitwasyon ng buhay ng isang ordinaryong tao, ang isa sa pinakamahirap na gawin ay ang lumimot o kalimutan ang mga nakalipas na sitwasyon sa buhay natin. Kagaya ng Israel, pero sa bawat kilos nila, maaalala nila yung nangyaring kahirapan sa kanila, yung kamatayan ng kanilang mga anak, ito sa practical na buhay natin, kung may mga nararanasan tayo o naranasang mabibigat na buhay, talaga namang kahit sabihin mong makalimutan mo na siya, pero may pagkakataon, babalik at babalik. Yung kinukwento ni Ate Alma, ilang panahon ang nangyari yun ang tagal na pero naaalala pa. Dahil sa kwento ni Ate Alma kanina, naalala ko rin tuloy yung kwento ng tatay ko, di ba? So, yung mga ganun, ang tagal ng panahon, si tatay ay 23 years nang patay. May tinatanong ko nasan si tatay ngayon. Hindi ko sigurado. Pero yung nangyari yung mga kasaysayan niya sa buhay niya ay siguro mga edad 30 years old pa lang siya.
grabe rin ang hirap at kagaya ng naranasan dito. So ang pinakamahirap, isa sa pinakamahirap na gawin sa buhay natin yung lumimot o kalimutan yung mga nakalipas na sitwasyon. Ito man ay kaligayahan, kabiguan o mga kabigatan o maaaring mga tao na nakasakit sa atin at nagdulot ng bigat. Tuwing makikita mo yung taong yun, kung ikay sinaktan noon, para ano ba, kumukulo ba yung damdamin mo? Naalala mo yung mga sakit na idinulot sa iyo, no? Na kahit sa mahabang panahon na nakalipas ay hindi pa rin makalimutan. Normal lang po 'yon. Tayo ay tao, no? Pero yung salitang maka-move on, no, yun ang ganyan lagi ang sitwasyon natin, nahihirapan. So lahat tayo nakakaranas ng ganyan, hindi lang yung Israelita ang nakakaranas. Tayo mismo, ako personally, marami akong mga karanasan sa buhay ko na may mga pagkakataon na aalala ko palagi. No? Parang nare-refresh. Now, sa konteksto ng talatang 4, 70 years na naranasan ng mga Israelita ang maging bigat o ang maging bihag o alipin sa Babylonia. Hindi madali sa kanila ang makalimutan ng sitwasyon ito. Subalit ang mensahe ng talatang ito ay ang sasamahan sila ng Diyos sa panahon ng paglimot, sa panahon ng pagpapanibagong buhay. Ang isang mensahe na dapat nating matutunan sa talatang ito ay ang bahagi ng ibang tao sa panahon ng pag-aayos ng buhay ng isang tao. Mabigat man ang karanasan, mahirap man, masakit, o anumang kahirapan ang naranasan, mayroon at mayroong gagawin ang Diyos. May gagamitin ang Panginoon para maiayos ang mga buhay natin, para sa pagpapanibago. Ayan po, yan po ang ating tatandaan lagi. Hindi matatapos ang buhay natin sa mundo kung hindi tayo makakalimot sa mga bagay na yon. At kung hindi tayo matututong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ayan. Mahirap at talagang hindi makakaya ng isang taong lumimot. Laging kailangan ng ibang tao na aalalay sa kanya. Sa sitwasyon ng Israel, kasama nila si Yahweh. At may mga itinalaga ang Panginoon na magiging tagapanguna nila, gaya ni si Rubabel, ni Isra at ni Nehemiah, at ng iba pang mga tagapanguna ng bayan. So, ang talatang ito ay naglalaman ng mensahe ng pag-asa na pagkatapos ng kahirapan ay mayroong mararanasang kabigatan. Ayan, hindi ko napansin, nandiyan na rin pala si Irene. Okay. At syempre, yung pangako ng Diyos na makaka-recover ang kanilang buhay at yung identity nila, yung pagkakakilanlan bilang mga tao ng Diyos ay ibabalik sa kanila at sila'y makakapamuhay ng maayos. And then finally, merong bukas na naghihintay sa kanila. Magandang bukas. Siyempre, alam natin lahat, ang pinakadulo ng bukas na ito ay yung pamumuhay nila sa buhay na walang hanggan sa kalangitan kasama ang Diyos, kasama natin ng mga mananampalataya. Ayun, mga kapatid, ating tatandaan lagi na sa anumang sitwasyon na to, anuman bigat ng nararanasan nating hirap o sitwasyon, anumang nangyaring sakit sa damdamin mo o sa physical man, lahat yan ay mauubos at matatapos. Sabi nga ay wag na nating entertainin pa yung mga mabibigat na ganun. Sa halip ay doon tayo sa pagpapanibagong buhay natin para everybody happy, lahat ay maging maayos. Kasi kung mananatili sa atin yung sakit na nakalipas, hindi tayo makaka-move on talaga. Well, napakahirap, pero dahil nandiyan ang Diyos, dahil kasama natin siya, hindi niya tayo iiwanan. At siya ang mag-guide sa atin para makalimot tayo sa nakalipas at maiayos ang ating buhay. Ayan. Okay, so sa verse 5 naman, karugtong ito syempre ng verse 4, sabi doon, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Sinasabi naman sa talatang ito, sapagkat ang lumalang sa iyo ang asawa mo. Paano kaya nangyari yun? Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ang kaniyang pangalan, si Yahweh, El Elyon. Ang banal ng Israel ang iyong manunubos. Siya ang tinatawag na Diyos ng buong lupa. Siya lamang ang totoong Diyos. Ngayon, bakit sinabing asawa? Napag-aralan natin sa nakalipas na talata na yung karakter ng asawa ay inilarawan ng Panginoong Diyos bilang asawa ng Israel. Siya yung nag-aalaga, nagkakandili, nagpo-provide ng mga pangailangan at siya ang dumidisiplina sa kaniyang mga anak.
sa kanyang asawa rin. Ayan. So, napakahalaga na makita natin dito, ang mundo ay naging isang mundo ng walang disiplina sa pamamagitan ni Adan, ano? Nagsimula ang kasalanan at ang mga sumunod na lahi walang disiplina hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Pero dito, makikita natin na ang Diyos mismo ang nagtuturo sa bawat tao. Inilalarawan niya, itinuturo niya sa pamamagitan ng Biblia, ng kanyang mga salita, kung ano ang mga bagay na dapat na gawin at makakatulong sa pag-aayos ng buhay ng mga tao. Yan. At napakaganda ng sitwasyon natin ngayon bilang mga mananampalataya, believers of Christ, kasi kumpleto yung Biblia. At ito'y napapag-aralan natin ng maayos. Sa panahon ng lumang tipan, walang Biblia. Meron siguro Book of Law, pero talagang hindi ganoon kaayos ang ang mga sitwasyon nila. Okay, so binibigyang diin sa talatang ito ang may akda na iyong asawa. Ang sabi doon, no? Ang may akda mo ay ang iyong asawa. Tinatampok nito ang isang personal, malalim at matalik na relasyon na inilalarawan ng Diyos bilang isang tapat na asawa ang kanyang bayan o tapat na asawa sa kanyang bayan. Nilalarawan ang Diyos na siyang magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng kaniyang asawa o ng kaniyang bayan. Hindi magugutom, hindi mapapabayaan, hindi iiwanan ng Diyos. At ito'y larawan yung impersonification dito na ng Diyos bilang asawa ng babae, ito'y nagpapakita sa atin ng larawan o ng imahe ng asawa. Kaya yung mga lalaking na andyan, nandito sa harap ko si Pastor Sam, pag ikaw ay nag-asawa, ay maging responsible sa iyong pamilya. At kanina sa 13 Martires, ganun din halos yung part na na-discuss ko. Kasi yung problema ni Adan ay sumuko no? Isinuko yung kaniyang pagiging lalaki kay Eva. Nakatingin na lang siguro si Adan sa kagandahan ni Eva at hindi na inisip yung yung ugali na dinala siya sa pagkakasala. Dapat tayo mga lalaki ay maninindigan, no? Okay, pinapakita dito yung pagmamalasakit ng Diyos bilang asawa sa kaniyang bayan ng Israel. Siya ay nagsisilbi ring tagatubos ng mga pagkakamali ng asawa niya. Yan. Okay. Ang simbolismong ito ay maiugnay sa kultura ng Israel kung saan ang kasal o pakikipagrelasyon ng isang kasundo ang hindi dapat na maputol o magwakas. Ang tawag po dyan ay covenantal relationship. Covenant. May kasunduan, hindi pwedeng maputol. Kaya yung mga nag-iisip magpakasal ay pakaisipin mo ng maigi. Yan. Meron na bagong kasal dito. Ayan, pakaisipin mo ng maigi. Kasi hindi po nag-expire ang marriage license. Hindi po pwedeng after 1 year ay hindi siya yung subject for renewal na next year i-renew ko yung marriage license ko, hindi wala ka nang magagawa at wala pa namang divorce. At syempre hindi ka lugod-lugod sa Panginoon na maghiwalay ang 2 tao na kanyang pinagsama. Kaya naku, kailangan natin i-work out talaga yan. Particularly yung mga lalaki ay mag-workout po nito. Ang imahe ng Diyos bilang asawa ay nagbibigay ng ideya ng proteksyon, probisyon, at pagmamahal na walang kondisyon at hinihinging kapalit. So alam na natin yan, unconditional love, unconditional protection. Ang parehong sitwasyon ay mababasa natin sa Hosea chapter 2, verses 19 to 20. Si Hosea ay isang propeta sa Israel. Ang sabi doon ng Panginoong Diyos sa kaniya, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Napakagandang pakinggan, no? Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Ito yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Magiging tapat, mabubuklod sa katwiran at katarungan. Sabalit sa katotohanan, hindi ito ang nangyari sa Israel. Sila ay naging taksil sa kanyang asawa. Yung paglubog nila sa kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung katotohanan na ang Israel ay naging taksil sa kanyang asawa. Ang asawa niya ay ang Panginoong Diyos. Ayan. Bilang asawang tapat na nagmamahal at nagmamalasakit, siya ang nagsisilbing tagatubos ng asawa.
Gaya ng Diyos, ang asawa ay walang ninanais sa kanyang asawa maliban sa kapakanan at kaligayahan. O yan, yung mga lalaki dyan. Dapat wala tayong nais sa ating magiging asawa o sa inyong magiging asawa, kung hindi ang kanilang kapakanan at kaligayahan. Dahil dito, pinagsisilbihan niya ng tapat at walang anumang kondisyon ang kanyang asawa. Ito mismo ang ginagawa ng Diyos. Ito ang dapat na maging laman ng puso at maging natatanging layunin ng isang asawa sa kanyang pamilya o minamahal. Nadadala lang natin ito sa practical na sitwasyon ng pag-aasawa. Pero makikita natin yung mga karakteristik na ito, yung mga katangian na ito mismo ang ginagawa ng Diyos sa kaniyang bayang Israel. And later on, pagdating doon sa dulo ng Revelation, tayo mismo ang iglesia, ang church ay ikakasal kay Jesus Christ, yung marriage of the Lamb, no? Ayan, pero ngayon, hindi po totoo na tayong mga born again ay hindi ikakasal, ha? Meron po kasing katuruan, para mabanggit ko na rin, meron pong isang grupo ng mananampalataya na nagsasabing sila lang daw ang ikakasal kay Jesus Christ. Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Ayan. Tayo daw po yung mga bisita lamang, spectators lang daw po tayo sa kasal nila. Sila lang, hindi ko alam kung familiar si Pastor Nanding dito. Ang pastor po ng church na ito ay si Congressman Abante. Okay lang, kahit ako'y kasuhan niya, ay yun naman talaga ang kiniklaim nila eh. Mali pong katuruan po yon. Ang tawag sa kanila ay exclusivist. Sa mga babae, dapat nating tingnan ang mga katangian ito sa sino mang ating magiging kabiyak o asawa. Hindi dahil gwapo o matangkad o kung anumang katangian ay susunod ka na o pakakasalan mo na. Kasi kung ang iyong titingnan lang yung physical na itsura, ay pagkaraan ng ilang panahon ay kukulubot din ng balat niyan at papangit din iyan. No? Baka maaksidente pa yan, mangudngod, di nagkaroon ng scar sa balat, di lalong delikado. Ano? Mapapangitan ka na. Wala ka ng choice kung hindi manatili. Yan. So, wag masyadong titingin sa physical na anyo. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan. So, ito yung identity. So, dahil ang Panginoong Diyos ang asawa ng Israel, sa bawat sitwasyon ng Israel, ang makikita sa kanila ay ang mukha ng Diyos. Si Yahweh ang kanilang identity, ang kanilang pagkakakilanlan. Ngayon, tayong mga mananampalataya, okay, dito muna tayo sa Israel. Sa bawat pagkilos ng Israel, sa bawat mangyayari ka sa kanila sa Jerusalem, ang nakikita sa kanila ay si Yahweh kasi iyon ang kanyang asawa. Dala-dala nila yung identity ng kanyang asawa, which is ang Panginoong Diyos mismo nga. At sa buhay nating mananampalataya, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Ipapakilala ba natin ang pangalan iyan sa isang kahiyahiyang kalalagayan o katangian? Yan. So tayo mga Kristiyano, yung the word na Kristiyano, bagamat sabi natin dati, ito'y nagsimula sa isang pang-iinsulto, pero nandun pa rin yung word na Christ. Ibig sabihin, kadugtong natin si Kristo at ang nakikita sa atin ay ang mukha ng Panginoon. Now, paano mo ipapakilala si Kristo? Ipapakilala mo ba siya sa pamamagitan ng iyong masamang ugali, ng iyong pangit na pananalita? Ayan po. Kayo na po yung magdesisyon. Ayan. And then, ang banal ng Israel ang iyong manunubos, so tumutukoy pa rin ito sa Panginoong Diyos. Siya ay tinatawag ng Diyos ng buong lupa. Yan. So makikita natin dito sa dalawang talata na ito na ating tinalakay, ang provision ng Diyos, yung pagkakaloob ng Diyos. Una sa verse 4, sinabi niya na huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, bibigyan kita ng bagong buhay, makakalimutan mo na yung mga nakalipas na pangit sa iyong buhay. Pangalawa, sa verse 5, sabi doon, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo o ang Diyos mismo, wala na. Dahil kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ipag-alala o isip man lamang dahil nga ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, siya ang makagagawa. At dito, sa bahaging ito ng kabanata, binabanggit na dahil ang Diyos ang asawa ng Israel, itong Israel na
tinaguri ang asawa ng Diyos ay walang dapat ipag-alala. Hindi siya dapat magulumihanan, hindi siya dapat mag-isip. Hindi ito katulad ng mga asawa sa mundo sa ating kasalukuyang panahon na sa lahat ng sandali ay napakaraming iniisip kung sila ba ay bubuhayin, sila ba ay mabubuhay ng maayos o babalikan pa o mamahalin ng kanilang asawa sa habang buhay. Sa sitwasyon ng Israel na nagsabi ang Diyos na siya ang kaniyang asawa at ang asawa niya ay ang lumikha sa kanya, ay 100% makakaasa ito na tatangkilikin siya ng Diyos at aalagaan sa buong panahon ng kaniyang buhay. At ito'y nangyayari, nagaganap hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang talatagang ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na ang Diyos ay maaasahan at ang buhay natin ay wala tayong dapat na ipag-alala basta tayo ay nakipag-isa nanampalataya ng buo sa Panginoong Diyos. Kagaya ng naasahan ng mga Israelita na simula pa noong unang panahon ng lumang tipan hanggang sa kasalukuyan ay talaga namang naaasahan nila ang proteksyon ng Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang maging pagpapabagsak sa kanila ng mundo ay hindi sila nakakayang pabagsakin. Okay, pansamantala hanggang dyan lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito at itutuloy natin ito bukas upang matuloy-tuloy natin matapos ang kabanatang ito. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito sa iyong pagsama at pagbibigay ng karunungan sa amin upang patuloy na maganap ang pag-aaral na ito. Nawa Panginoon, natuto ang bawat isa at ang lahat ng karunungan na ito ay magawa namin sa aming mga buhay upang kay aming maparangalan. Salamat po, dakilang Diyos, panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, God bless everyone. Salamat po sa inyong pagsama. To God be the glory.